feeling ko nawalan ako ng gana dahil kinukuripot kasi dahil lalo na meron kang mga kakompetensya na galing sa China na halos kamukha, di ba? So I didn't see a future in this business kaya tinigilan ko na. Gagawa ako, friends, ng gulaman. Ayan, agar-agar. Hindi na pala uso to, no? Namili ako ng mga Filipino food. Tapos, may nakita ako na ganyan, agar-agar. Sabi ko, ay, bibili ako. Kasi parang, wala lang, na-excite lang yata ako. Matagal na akong hindi nakakita niyan. Panggawa ng gulaman. Tapos, meron akong, vivid memory with my grandma na gumagawa siya ng gulaman using this. Agar-agar pala ang tawag. So, bumili ako. Nung nasa akin na, dun sa packaging, walang nakalagay na instruction kung paano siya gawin. Ang naalala ko lang, papakuluan. So, tinanong ko ngayon yung sa mga group chat ko, mga kapatid ko, tsaka mga kaibigan ko. Sabi ko, sino nakakaalam gaano kadaming tubig yung kailangan? Kasi, di ba, baka masobrahan. So, hindi siya titigas. Walang nakakaalam. Walang nakasagot. O, diyan mga kapatid ko tsaka mga friends ko nanonood yan. So, ayan na, hindi nyo nasagot. Anyway, ginugel ko na, ni-YouTube ko na siya. 2 cups per stick. So, this is 4 cups of water. So, papakuluan ko siya. And then, yan. So, sabi nila, next time daw, powder na lang ang bilhin ko. Mas madali. Na-excite lang ako kasi nga parang matagal na akong hindi nakakita ng ganyan. So, yan. Papakuluan ko lang, halu-haluin hanggang sa matunaw. Tapos, ang base sa nabasa ko, madali lang daw siyang tumigas. Hindi na kailangang i-ref. Kaya siguro, ayan ang ginamit ng lola ko dati kasi wala kaming ref dati, di ba? Nagnanap nga din pala si Maya, kaya ito ang aking ginagawa. And also, friends, matagal akong din nag-vlog. Actually, yung pinanood yung last video ko is from, 2 weeks ago. And then, recently lang ulit ako nagbalik sa pag-edit ng mga video. Pero actually, nag-stop ako mag-vlog for 2 weeks. Kasi, inatupag ko yung mga tax namin. I mean, yung aming parang financial report for the year of 2024 para makapag-file na kami ng tax. So, si Mr. naman ang nag-aasikaso ng tax namin. Siya ang magpa-file. Pero, ako kailangan kong i-ready yung pinaka-financial report. Kung magkano yung expenses, kung ano yung mga pinamili, yung mga resibo. I'm going through the bank statements, ganyan. So, talagang mabusising trabaho. So, syempre, mula nung mag-New Year, January, gusto ko na yun gawin. Tapos, umabot na ng February, hindi ko siya naumpisan kasi sobrang busy talaga. So, sabi ko sa sarili ko, I have to stop doing other things. Tapos, mag-focus muna ako. So, nag-stop ako mag-vlog. Nag-stop ako mag-edit ng video. Kasi time din yan eh. I love vlogging, pero day-to-day basis, it's the least important thing na pinaglalaanan ko ng oras. So, yun yung pinili ko na i-let go para matapos ko yung yung aming financial report. So, yun, natapos ko na. So, pinasa ko na kay Mr. Siya naman ngayon ang kailangan mag-asikaso para makapag-file na kami ng tax. So, kailangan siyang ma-melt. Okay, Maya's awake. Tapos na rin ang ating gulaman. Parang masyado malagnaw. Kinakabahan ako na baka hindi siya tumigas. Baby! Hi! Hi! You want some mommy? Ha? Good morning. Kuya put a blanket on you. So sweet. Say thank you, Kuya. Na? Good nap. Happy girl. Happy. Oh, this is for me. Huh? Thank you, Kuya. My sticky nose. That's for me. He's asking for this. Have it? Later, I'm gonna show you how to play it with mommy. Okay, done, Kuya. Thank you. Bait ni Lucas siya naglagay ng sapatos kay Andrew. Nahihirapan kayo na si Andrew. Tapos nakita ko tinutulungan siya ni Lucas. I mean my Pichu.
playing. Oh, you found a letter. What's that letter? Correct. What? Can you give me a word that starts with What? Mommy, No, don't. S'mores. S'mores. Wrong. First, M. It's M. Oh, for S. Andrew, give me a word that starts with Ayaw na. Tapos na. You tired? Are you tired? Do you want to study more? Can you get all the letters for me then? Can you get it for me? Okay, over there. You want to get all of them? Yeah. Okay. Andrew, upo! Ay, Diyos ko. One for you, one for you. And then, one for you. There you go. Okay, make it cute. Not you. Mommy. So, I'm gonna prepare the milk. This will be cute. Smell it. Wait. Kaya Andrew, because I just eat it. Andrew, don't eat it. How about for mommy? You're gonna have to give me some. Okay, go on. Thank you. Okay, I'm gonna make buko salad. Ako lang kakain yan. For mommy. I don't really like that. I like it more like this. Teach us about it. Andrew's not really about it. Now he's a teacher. You're just eating, you're not cutting. Naughty, naughty boy. You're not cutting, you're just eating. Actually, both, mommy. Mommy. What are you eating? Huh? What are you eating? For me? The big one's for me. Mommy, push up my book, mommy. Nilagyan ko lang siya ng pandan extract. Yung dalawa, gusto lang nila yung pandan jello lang. They don't like the buko. I also put red bean pala. Parang halo-halo. Can I try the red bean? Yeah. I think I like it because I remember eating it in halo-halo. Okay. I'm okay with it. I really like it though. Okay, almost done. Like a little bit. Ang galing mag-cut ni Lucas. Boink! Halos same size ah. Independent. Hi. Whew. Ako ay quiet time na. Meron na kami tinatawag na quiet time. Bago lang to sa routine namin. Ito yung break time ko from them. So, kapag tulog si Maya, pwede silang mag-iPad, manood, maglaro, whatever. And my husband is at work. So, very beneficial sa akin yung quiet time. So, we've been doing this for maybe 2 weeks now and it's very effective. So, anyway, makaka-work ako ng konti. Nung dinapos ko yung mga underwear, sabi ko, next ko nang gagawin yung mga damit, diba? Hindi pa din nauumpisa ng mga damit kasi marami akong sinisingit. Tapos naglinis ako last week. Ang dami kong dinideclutter talaga. Alam niyo, naririndi kasi talaga ako minsan sa dami ng gamit na hindi naman ginagamit. So marami na ako nabenta. Pero ito, nahalungkat ko yung mga crochet products ko dati. Ito nga, yung aayusin ko kasi ibebenta ko siya dahil ayan tingnan nyo, ang ganda naman kasi. Papakita ko. Iyayabang ko ng konti. Earrings yan nagawa ko. So, dati, ayan talaga yung parang business ko nung una, mga crochet products. Nakalagay pa yan, may ginawa ko yung packaging crochet by Loreline. So, diba? Ang dami po niyan, mga earrings. Sayang naman, hindi ko na sila mabenta. Hindi ko na sila nabenta. So, parang itinigil ko yung pagbebenta ng mga pagkukrochet kasi, bakit ba? Bakit ba? Feeling ko nawalan ako ng gana dahil kinukuripot kasi dahil mahal kasi ang mga crochet product, handmade kasi. Pero ito, karamihan dito is mga bralette. So, nakalkal ko sila
Ayan, mga bralette, mga bra. Ilapit ko pala para mas makita. So, ang dami. Ang dami. Ngayon ko lang na-realize na ang dami ko palang nagawa. Tapos hindi ko nabenta. So, dati pa to, nung bago ako mag-start ng online selling business, nagko-crochet talaga ako. Tapos, meron akong Facebook page, meron akong Etsy. Ayan yung mga ginagawa ko. Tapos, binebenta ko yan. Tinatahi, ganyan. Diba ang ganda? O, ayan, gawa ko po yan. Tinahi ko yan. So, dati, ito talaga yung ito talaga yung aking mas pinagkakakitaan, pinagkakaabalahan. Kaya lang, ang pagkukrochet kasi, matagal. Gaya nitong brand na to, siguro hindi lang 2 oras, 3 oras ang nilaan ko dyan para gawin. So, talagang hindi siya mura. Pag binenta natin siya is mahal talaga. Anyway, ang ginagawa ko ngayon, isusort ko siya para makita ko kung ano yung mga pwedeng ibenta. Syempre, maraming pwedeng ibenta. Pero may iba dito na parang hindi siya tapos. Hindi ko siya natapos, so hindi ko siya ibenta. Tapos ito naman, parang top, ano lang siya. Ganyan. Top lang. So, hindi siya tapos. Hindi ko na nga maalala kung anong gagawin ko dito. Yung mga hindi tapos, kakalasin ko na lang para magamit ko yung yarn. Gaya niyan, hindi tapos. Diba? Sayang naman yung yarn. Mahal ang yarn. Ito, hindi rin tapos. Kinulang sa yarn. Ito. Ito naman, swimsuit siya na in-order sa akin dito. Tapos, nung natapos na, ayaw ako bayaran. Wala daw pera. Nainis ako dito actually. Tingnan nyo, hindi ko makalimutan kahit matagal na. Kasi nagpagawa siya, walang down payment. Tapos kasi co-teacher ko naman siya. So parang inisip ko, alam niya na, hindi naman niya siguro ako, ano. Pero, ayan nga, nung natapos na, hindi, sabi niya, wala na daw siyang pera, tsaka hindi na din daw niya masusuot. Dahil tapos na yung summer, parang ganun. So ako naman, ba't may in-order? Ayan. Ano pa naman to, medyo malaking size. Pero mabebenta ko yan. So, ayusin ko lang ngayon. Tapos, pipicturean ko para ma-ibenta. Ito naman ay USA, diba? USA, ito na Philippine pala. Philippine flag, inspired. Hanapin ko nga yung mga picture nito. Actually, marami magandang picture nito dati. Bakit ko ba ito hindi binenta? Kasi, so, ayan. Tapos, ito, mga... Tapos, wala na yung mga picture. Kasi, dati, meron akong Facebook page na para sa crochet lang. Parang doon ko pinupost yung mga gawa ko, doon umu-order yung mga tao. Kaya lang tumigil ako. So, parang few years ago, dinilit ko yung Facebook page. So, nandun yung mga picture ng lahat ng mga to. Wala na ngayon. Ito naman, sinuot ko to, nakisali lang ako sa, parang nakikontest ako dun sa mga, sa mga crocheter. So, sinuot ko, minodel ko pagkagawa. Tapos, nanalo ako ng first runner-up. Ang prize naman is yarn. Diba, mga crocheter. Pero ibebenta ko na siya ngayon. Isang beses ko lang naman yan sinuot for picture taking purposes lang. Tingnan nyo to. Hindi natapos. Ito, bralette din yan. Ito naman, cover up. Or parang dress din. Pwede na rin dress. So, ibebenta ko na rin siya. Tapos ito naman ay terno na skirt. Skirt at top. Na sinuot ko to one time lang. Para anong tawag ito? Prenup photoshoot. Ayan, sinuot ko yan. Isang beses lang naman. Diyos ko, hindi ko naman siya masuot in regular basis. Alam niyo yun. So, ibebenta ko na rin to. Ito naman, pot holder. Gamitin ko na lang. Ibaba. Gagamitin ko na. Tapos ito, blouse din. Blouse lang siya. Bebenta ko na, pipicturean ko. Another bra. Another bra. Ito na yung top. Maganda to. Alam niyo po, yung mga subscriber ko na interesado dito sa mga product na to, mag-comment po kayo. Tapos, usap tayo kung interesado kayo dun sa mga ipinakita ko. Kasi, bebenta ko lang siya ng mura. Dahil, una, yung iba nagamit ko na. Matagal na rin kasi sila. Tsaka parang galing to sa dati kong business na hindi ko na tinuloy. Gusto ko na lang silang ma-dispose in a way. Pero ayoko naman basta ipamigay. Mapera din kahit paano makabawi sa, cost ng yarn. Ayan, cover up din yan. Maganda yung kulay niya, diba? So, itong mga to, kakalasin ko yung yarn para magamit ko pa. And lastly, itong dress, ito talaga ang favorite ko. Baka hindi ko to ibenta. Kaso hindi ko din naman siya magagamit. Favorite ko to kasi ginamit ko itong maternity, para sa maternity photoshoot. Nakakamiss mag-ganchilyo. Diba ang gaganda naman po? I'm so proud na ginagawa ko yan. Ako ang gumanchilyo ng mga yan. I'm very happy about that talent and I'm very thankful. Tagal kasi gawin eh. I enjoyed it. Pero kung for business, parang hindi ko siya talaga, hindi ko makita na kikita ako ng malaki. Parang ganun. Tapos nga na-discover ko na yung online selling, Amazon, mga liquidation. So parang nag-switch na ako doon. Yun na yung pinag-focusan ko. So ito parang in a way na lugi na kasi mahal din ang yarn. Tapos yung time na nilaan ko, 'di ba? So madami pa akong ito mga pending na mga products na hindi ko
ko na ibenta. Pero madami naman ako nabenta before. So, parang libangan ko na lang din siya talaga ngayon. Kaya gusto ko tong ibenta. Tapos, madalas kasi sa business na to, kinukuripot po dahil mahal talaga. For example, itong dress na to, diba? Ilang bola ng yarn yan. Siguro pag binenta ko to, baka nasa $500 para masabi ko na sulit. $500, bibili ba kayo ng $500 na dress? Siguro yung iba, meron namang iba na willing gumastos ng ganun kalaki. Pero, bihira lang. Mas madami yung parang nagkukuripot na parang ayaw nila magbayad na, dress lang, $500. Parang gano'n yung parang nawiwindang sila sa presyo. And I understand kasi bilang kuripot, hindi rin ako bibili ng dress na $500. Parang, lalo na meron kang mga kakompetensya na galing sa China na halos kamukha, 'di ba? So I didn't see a future in this business. Kaya tinigilan ko na. I enjoyed making all of them naman. Andrew, quiet time ah! Pero in the last few years sa crocheter world, nag-evolve ang crochet world, kumbaga. So sobrang dami na kumikita ng malaki kahit mahal. Mas marami nang parang naging open for paying more sa mga handmade na products. Kumikita na ang mga crocheters sa pagbebenta ng mga pattern. Hindi naman ako marunong magsulat ng pattern. Hindi nga rin ako masyado marunong magbasa ng pattern. So anyway, yun nga, ito I used. So bebenta ko pa din siya as used, pero maganda naman kasi, 'di ba? So, sana may bumili. Pipicturean ko sila. Pero, ibababa ko muna nga ito si Andrew. Andrew, you're supposed to be on a quiet time, remember? No. Ito, kakalasin ko to habang nanonood kami ng TV. Papa. This is a booster wing out. A booster wing out. You want me to? You want to do what? You want me to? Watch out for the curtain from the goal. Mommy, wait for you go under the goal like that. Dancing fast. I want to get them to lose them. To lose. Jumping jacks. Jumping jacks. Now pass that thunderstorms. Now grab an apple from a tree. Oh, it's a rabbit. Speed up. Oh, tama. Chicken broccoli casserole. We're gonna make chicken broccoli casserole, but Maya's awake and ayaw niya matulog. So, Lucas will help me cut the broccoli. I already cooked the chicken and the soup. Make the soup. So, i-bake namin siya together. So, Lucas can cut. Hey, go. Kakat ko yung chicken into smaller pieces bago siya pagsasama-samahin at i-bake. So, ito yung niluto ko kaninang cream of chicken. Tapos, ito yung chicken na dinurog ko na. Kinat-cut ko na. So, yung cream of chicken, medyo madami. Mommy, come on, come here. It's like that. Tinatawag ako ni Lucas kasi nanonood siya ng spaceship launch ng SpaceX and NASA. Yung launch mismo, as in, for hours. Kung papipiliin siya ng kung ano yung papanoorin, ayun ang gusto niyang panoorin. Wala, nakakatuwa lang kasi 'di ba may interest siya sa ganyan. Sabi ko, picturean nga kita kasi may interest ka sa pagiging astronaut, 'di ba? So malay mo magiging astronaut ka someday. Kaya ayan. Anyways, ayan ang aking cream of chicken. Tapos nilagyan ko ng mayonnaise at konting lemon juice. Ito yung magiging sauce ng ating
chicken casserole. Masarap siya. Nirecommend yan sa akin ng aking friend. Although itong cream of chicken, pwede yan na delata lang. Yung nabibili sa grocery store na delata. Pwede naman yun. Mas madali. Niluto ko pa to kanina kasi wala ako. Akala ko meron ako ng delata. Wala na pala. So, gumawa ako ng sariling cream of chicken. Tapos, haluan ko ng sauce. Kalahati yung sauce. Ang dami. Medyo naparami yung chicken. Mga kalahati lang. Then mix. Wait, parang may kulang. Sabi ko nga eh. Ay, cheddar cheese. I forgot the cheddar cheese. Tapusin ko muna to. Nagising ang bata. Nagising si Mae. Next, ilalagay ko na yung ating broccoli. Tapos, Then goes. isiksik natin siya sa sauce. Now this is the one that's it. Make sure na nakalubog siya sa sauce and the chicken, between chicken and the sauce. And then, put more of the sauce. Just make sure na na-cover natin ng sauce yung lahat ng broccoli. Okay, sorry, babe. You're hungry, baby. Hey Google, set a timer for 30 minutes. Okay, 30 minutes. We did it. We Starting did now. it. A baby. Maya, we did it. We did it. Ba't gising ka pa din? Wala pa siyang mahabang nap. I'm not done actually. I still need to do the longanisa for tomorrow. Very creamy. Hey, Mommy. Mm. Maya and Lucas are twinning. Training? How? What do you mean? The teeth. Oh. Hi, Daddy. Hi. Hi, husband. Hello. I hope you will like this. How is it? You won't say that later. How is it? Okay. There's no cream of chicken, so I make. Cream of daddy. Ayun na!